Paalam na din siya nang makita niya na maayos na ang dalaga. May mga bodyguard naman ito na nagkalat kaya kahit paano hindi siya mag-aalala. Pagkatapos magbabad sa banyo ni Myrtle dahil pakiramdam niya ang dumi-dumi niya, nag-ring ang kanyang phone. Tumatawag sa kanya si Jason. Paggabi na at mukhang hindi pa nito kasama si Carla na maghapon din yatang text ng text sa kanya. Tumikim siya at ngumisi bago sinagot ang tawag ng lalaki. Hey handsome, miss me? Jason, chuckle. Ang sexy talaga ng tawa nito at ang boss nito over the phone. Napairap si Myrtle at pinaalalahanan ng kanyang sarili na huwag magpapadala sa asawa niya. Asawa. Dati gustong-gusto niya ang idea na asawa niya nag-iisang Jason Evans. Pero ngayon, it disgusts her. Yeah, I miss you. Ang barito ng boss nito ay tunay nga namang nakakaakit. Myrtle reminded herself that this is her husband who betrayed and killed her. Mula sa pag-irap ay tumawa si Myrtle. I miss you too, handsome. What are you doing? Nakahiga. I'm thinking about you. Tumikim si Myrtle. Thinking that I'm with you? Si Jason naman ang tumawa. Yeah, beside me. Ngumisi si Myrtle at binasa ang message ni Carla. She's asking if she's free tomorrow. I was thinking that I'm on top of you, kissing your neck. Napaungol si Jason pagkatapos ay nakakaakit na tumawa. I like that. Huwag mo lang dadagdagan ng kalmot sa dibdib ko. Masakit pa. Napahalakhak si Myrtle. Nakakabaliw pala ito. Umiling-iling siya. Sorry naman. You're so irresistible kasi. Kailan ulit tayo magkikita? Tanong ni Jason. I don't know. Busy na kasi ako eh. Madami akong work, tapos madami din ginagawa sa school. Mukhang hindi na tayo magkikita. Hirit naman ng lalaki. Magkikita naman. Malay natin. I want to see you tomorrow. May lambing sa boses ng lalaki. Kaso, kikitain niya si Carla bukas kaya hindi siya pwede. May mga tao din siyang kailangang kausapin. Hindi din pwede na lagi silang magkasama ng lalaki. She can't repeat the same mistake again. Jason is a playboy, a sweet talker, at hindi kainaan ang pag-iwas niya sa lalaki. Hindi naman niya totally naiiwasan ito. Kailangan lang niya ng konting distansya dahil hindi parte sa plano niya ang paibigin ang lalaki at muling babaliw sa lalaking dahilan ng pagdurusa niya. I'll text you when I'm free. So paano? Busy na ako. Bye-bye, handsome. I'm gonna miss you. Bye, Diamond. I miss you already. Drummet. Napumura si Myrtle. Lahat na yata ng muray na bigkas niya. Demonyo. Demonyo talaga. Iniisip pa lang niya ang mga babae ni Jason noon habang sila pa'y nanginginig ang kanyang laman. Nag-reply siya kay Carla at sinabi na magkita sila bukas. Pero kinaumagahan, nagpasa siya na hindi ito siputin. Sa halip ay pinapunta niya ang mga pinagkakautangan ng babae. Pagkatapos makipag-usap sa mga taong binayaran niya upang maging parte sa pagbawi ng mga ari-arian niya, tanawagan niya si Jason. Hey handsome, busy ka? Not really. Where are you? Ibinigay niya ang hotel room sa lalaki. Hindi maunawaan ni Jason kung bakit ganoon na lang ang pagkuhumaling niya kay Diamond. Malayo-malayo ito sa mga babaeng nagkakagusto sa kanya ng mga nasa corporate at mula sa mayayamang angkan. Pero hindi niya maintindihan kung bakit ganito ang nararamdaman niya dito. Kapag naiisip niya ang babae, para bang nabubuhay ang kanyang dugo. Pinuntahan niya ito sa hotel na sinasabi niya. Nakasuot pa ito ng lingerie nang pagbuksan siya kaya hindi na niya napigilan ang kanyang sarili. Siniil niya ito ng halik. Tumawa naman ang babae. Chill. I miss you. Malambing na bulong nito. Ang malambing na boses at matatamis na mga salita. Nang naging maayos ang pagsasama nila noon ng asawa, lagi din itong sinasabi sa kanya na namimiss siya nito kahit ilang oras lang silang hindi nagkita. I miss you too, handsome. I have a surprise for you. Nakita ni Jason ang mga nakalapag sa kama. Blindfold, feathers, posas at kung ano-ano pa. Na-excite tuloy siya lalo. Hinila siya ni Diamond at tinulak sa kama. Pagkatapos ay umakyat ito at umupo sa kanyang dibdib. Napaungol siya. Hindi pa lang sila nagsisimula pero napapaungol na siya. Hinubad ni Diamond ang kanyang pang-itaas na damit at bahagyang kinagat ang kanyang leeg, making him moan. Pagkatapos ay pinusasa nito ang magkabilang mga kamay niya. You're so hot, Diamond. Wait until you taste me. Ngumisi siya. Kinagat ang tenga nito bago siya nilagyan ng blindfold.
Napabuntong hininga si Myrtle. Kaya niya ito. Para sa paghiganti, kaya niya ito. Pinalabas niya ang babae na nagtatago sa closet. Magkaparehas sila ng size ng katawan at may pagkakahawig ang kanilang mga boses. Tinanguan niya ang babae. Kumindat naman ito bago sumampa sa kama. Tahimik na nagpunta sa banyo si Myrtle. Nangihina siya at nanginginig ang katawan sa samod-saring dahilan. Dapat hindi siya nakakaramdam ng ganito. Dapat hindi siya mahina. Inayos niya ang sarili saka lumabas. Hindi niya kayang tingnan ang dalawa sa kama pero lumapit pa din siya upang i-check ang phone ng lalaki. Alam niya ang password na gamit nito. Natatandaan niya. Nang mabuksan niya ay agad niyang hinanap ang ilan sa mga contacts ni Jason. Kinopya niya ang mga ito bago ibinalik ang phone sa tabi ng lalaki na umuungol kaya naisip niya si Carla. Nang matapos ang lalaki, pinaalis na niya ang babae na binayaran niya. At bago tanggalin ang blindfold nito, ginulo niya ang kanyang buhok at nagtapis ng tuwalya. Jason looked satisfied. I think your fiancé called earlier. Napindot. I'm sorry. She looked sorry. Ngumiti si Jason. He's really happy. Pagkatapos ng ilang buwan, pagkatapos ng trahedyang nangyari ay muli siyang naging masaya. It's okay. Ako na bahala doon. Baka mag-away kayo. Sabi ni Diamond gamit ang maliit na boses. Uwi na ako, Jason. May gagawin pa kasi ako. Okay, sabay na tayong bumaba. By the way, kinuha nito ang kanyang wallet. May hinugot itong card doon. What's this? For you. Binabayaran mo ba ako? Nagtaas siya ng kilay sa lalaki. Tumawa naman ito. No, I want to buy you gifts. Pero hindi ko alam kung anong gusto mo. And also, hindi ako pwede magpunta sa mga mall para mamili ng mga gamit ng babae. Paliwanag nito. Niyakap naman siya ni Diamond. Kunwari tuwang-tuwa sa lalaki. Though she's glad that her plan was working. Hindi siya bibigyan ng ganitong atensyon ni Jason kung hindi ito interesado sa kanya. Hinalikan siya ni Jason. Halik na para bang gusto siya nitong ariin. Para bang ayaw na siya nitong pakawalan. Napangisi si Myrtle. Pero nang makasakay siya sa taxi na sumundo sa kanya, muling naging malungkot at walang buhay ang kanyang mga mata. Kinuha niya ang kanyang wipe sa bag at pinunasan ang kanyang labi. Bago tumuloy sa kanyang kondo, naisipan niyang i-check ang card na ibinigay sa kanya ng lalaki. It's a debit card na naglalaman ng 500,000. Not bad, pero sa susunod, dapat ay mas lumaki pa. Umuwi siya sa kondo ni Aaron dahil may kukunin siya doon. Nadatnan niya ang lalaki na nagiinom. Lasing na din ito. Ngumisi ito sa kanya nang makita siya. Hindi nagsalita ngunit taimtim siyang pinagmamasdan. May problema ba? Umiling lang si Aaron. May kukunin lang ako sa kwarto ko. Iniwanan niya ang lalaki upang kunin ang sadya niya. Kaso hindi siya makaalis agad dahil hindi niya maatim na iwanan ang lalaki. Inasikaso niya ito. Pinunasan ng basang bimpo at pinalitan ng damit. Myrtle, mahal kita. Paulit-ulit na bulong ng lalaki. Lasing na lasing ito. Naiiyak naman na pinagmasdan ni Myrtle ang lalaki. Huling beses na narinig niya ito mula sa lalaki ay nang wala pa siyang maalala. And looking back, kahit niloko siya noon na lalaki, alam niya na nagawa nito ang bagay na iyon dahil sa pagmamahal. I don't deserve you, Aaron. Matalino ka at nasa iyo na lahat ng katangian na hinahanap ng isang babae. Pero hindi tayo pwede. You deserve someone better. Umiling si Aaron. Akin ka na lang, please. Umalis si Myrtle na mabigat ang dibdib. Ito na nga ba ang sinasabi niya? Dapat talaga, hindi na siya sinamahan pa ng lalaki pabalik ng Pinas. Kaya naman niyang kumilos mag-isa, kaysa sa ganito na nahihirapan ito. May natanggap siyang message mula kay Jason. Malapit na daw ito sa bahay niya. Nag-reply naman siya agad. Okay, I'll text you tomorrow. Naglagay din siya ng madaming emoji kisses. Itatabi na sana niya ang kanyang phone nang may pahabol pa itong tawag. Yes? Gusto ko lang marinig ang boses mo. What did you do to me, Diamond? Humagikik siya. Well, ginalingan ko lang talaga. Never in her wildest dreams na magiging ganito siya kabulgara. At sa lalaki pa talagang niloko siya. Pero hindi bale. At matatapos din ang lahat ng ito. Binura ni Jason ang call history at mga messages sa kanyang phone bago siya bumaba ng sasakyan. At pagkapasok pa lang niya ng bahay ay sinalubong siya ni Carla na pulang-pula sa galit. Sino si Diamond?
Umiiyak ito. Sumisigaw habang sinasaktan siya. Sino ba naman ang gaganahang umuwi kung ganito lagi ang senaryo? Ilang beses na nga ba niya itong hiniwalayan noon pero ayaw nitong kumawala sa kanya. Hindi na sila masaya sa isa't isa. Noon pa siya umaayaw pero kung ano-anong pambablackmail ang ginagawa nito sa kanya. Right, this is the consequences of his sins. At tanggap na niya na dala-dala na niya ito habang buhay. Mula sa labas ay pinagmasdan muna ni Kate si Carla na nasa loob ng isang mamahaling restaurant. Halatang stress sa mukha nito at ang pagbagsak ng kanyang timbang. Kung siguro nakokonsensya ito sa ginawa nito sa kanya, baka sakaling kaawaan pa niya kahit paano. Pero hindi eh. Walang konsensya ang babae at ni minsan parang hindi man lang yata sumagi sa isip nito si Myrtle. Huminga siya ng malalim bago pumasok sa loob ng restaurant. Hey Carla, kamusta ka? Hindi magawang umiti sa kanya ng babae. Kita niya ang nangingilid ng mga luha sa magkabilang sulok ng kanyang mga mata. Why? What happened? He did it again. Batid niya kung anong tinutukoy ni Carla pero nagmamaang-maangan siya. Sino? At anong ginawa? Umiiyak ang babae habang ikinukwento nito ang ginawa ng kanyang fiancé mula sa stag party at yung nangyari kahapon. Ano sabi ng fiancé mo? Wala. Kaya mas lalo na ako naiinis kasi hindi man lang siya nag-explain. Kahit umiyak ako, kahit sinaktan ko na, nalagpasan lang niya ako. She can almost imagine. Lihim siyang napangisi. Oh, you deserve a jerk like him. I don't know what to say. Suminga si Carla. Well, are you sure you're going to marry that kind of guy? Umiling si Carla. Mahal ko na siya, Kate. Hindi ako makapapahig na mapunta siya sa iba. She sighed. I don't know what to say anymore. Mukhang kahit ano naman sabihin ko sa'yo o kahit anong gawin niya sa iyo, you're not going to leave him. Nasanay ka na lang siguro. Total, gusto mo naman magstay sa kanya. Magpakatanga ka lang. Panindigan mo din hanggang dulo, Carla. Matutuwa kung saktan ka. Piping sambit ni Myrtle habang nakatitig sa babae na wala ng poise dahil sa pag-iyak. Huwag lang siyang pahuhuli. Mapapatay ko talaga ang babae niya. Umiling lang si Myrtle. Nakakaumay palang makinig sa ganitong problema ng isang kaibigan. Yung martir na iiyak-iyak at hihingi ng payo mo pero hindi naman makikinig. Ginusto mo yan? Panindigan mo. Palaban ka, diba? Sige, ipaglaban mo ng patayan ang pagmamahal mo kay Jason. Parang hindi naman siya noon umabot sa ganitong punto ng buhay niya noon. Kung tingin niya patay na patay siya sa lalaki noon, hindi pa pala. Dahil hindi naman siya umabot sa ganito. Naging motivated pa nga siya na magpapayat at magtrabaho ng maayos. Bakit hindi na lang tayo magpasalan? Aya niya sa babae. You look stressed, girl. Baka yan ang dahilan ba't nalalamig na siyang fiancé mo? Naalala niya ang panlalait noon sa kanya ni Carla nung mataba pa siya. Tinutubuan ka na ng wrinkles, so kakaiyak mo. Chill lang. Ayaw mo namang hiwalayan, so dapat hindi ka na nag-iiyak. Nakaramdam naman ng insecurity si Carla, lalo at nakikita niya kung gaano kaganda si Kate. Ang sexy din nito at nakangiti lang. She looks so happy. Mukhang wala tong stress sa fiancé nito. Hindi tulad niya na lagi nalang galit, umiiyak at stress kay Jason. Let's go. It's my treat. Pamper day ko din ngayon dahil mamayang gabi may date kami ng fiancé ko. Siyempre, sabi lang niya iyon para inggitin si Carla. Wala naman siyang fiancé and speaking of Aaron, busy ata ito ngayon. Hindi pa sila nagkikita at wala din message sa kanya ang lalaki. She sighed. Sana hindi maepektuhan ang pagkakaibigan nila ng lalaki. Aaron was nice but she met her in a wrong place and the wrong time. In short, they are not meant to be. She sighed. Ayaw niyang ma-stress. Kailangan niya nga spa ngayon para makapag-relax siya. At isa pa, iniiwasan din niya si Jason ngayon. May mga text ang binata pero hindi siya nagre-reply dito. Ayaw niya itong makita at makausap. Bukas din niya ito re-replyan. Nagpaayos sila ng buhok ni Carla, manicure, foot spa and facial. Nagpamassage na din sila. Thank you, Kate. Narelax ako ng konti. Ngumiti si Kate. You're welcome. Basta huwag ka na ma-stress pa, ha? Learn how to live with it. Ano pa nga ba? Bumuntong hininga si Carla. Siguro kailangan niya maging mabait ng konti. Kailangan niya ibalik yung dating siya. Yung Carla na kayang pasunurin at akitin si Jason. Bago sila maghiwalay ng hapon na iyon, nabanggit na naman ni Carla ang tungkol sa kanyang problema.
Sige, pero in 2 days pa. Pero kailangan ko din yun after 1 month. Ibabalik ko yun after 1 month, promise. Siguro kailangan natin ng kusalatan, Carla. Sige, walang problema, Kate. Pwede kong i-collateral ang apartment na pinauupahan ko. Okay, magkita ulit tayo after 2 days. Natuwa naman si Carla sa sinabi ni Kate. At kung kailan papunta na siya sa kanyang sasakyan, bigla na naman dumating yung isa sa nangaharas sa kanya. May mga hawak itong mga pictures niya kasamang iba't ibang mga kilalang personalidad na mga may asawa na. He's blackmailing her. Nakailang bigay na siya ng pera dito. Ano na naman? Nayayamot niyang tanong sa lalaki. Nilahad naman ng lalaki ang palad nito. Napairap si Carla. Tuso ang lalaki at hindi ito basta-basta titigil hanggat wala itong nakukuha sa kanya. Wala siyang choice kundi hubarin ang suot niyang bracelet. Ano to? Maang namang tanong ng lalaki habang nakangisi. No, ibenta mo. Nasa 70,000 din yan. Ngumisi ang lalaki. Sa sunod dapat mas malaki na ibigay mo ha. Ano ba naman yan? Ilang buwan na ako nagbibigay sa iyo ha. Ganun talaga, Carla. Anong gusto mo? Ilabas ko ito o ibibigay ko sa mga asawa nila? Ano ba? Hindi niya pwedeng ilabas ito dahil masisira lalo ang pangalan niya at damay din dito si Jason. Kaya nga nakakaya siyang ignorahin ng lalaki dahil sa lumabas na mga article eh. Tumawa ang lalaki at basta nalang umalis. Yamot na yamot siyang pumasok sa kanyang sasakyan. Ang laki-laki ng pera ni Jason pero hindi man lang siya binibigyan ng malaki. She need 50 million. Ang binigay lang nito sa kanya ay ang negosyo ni Myrtle pero hindi lahat ng branch nito. Plus, may ibinabawas pa ang accountant sa monthly income nito. Tinawagan niya si Jason pero hindi naman na ito sumasagot. Galit na galit siya pero nangingibabaw ang kirot sa kanyang puso. This man used to love him. Baliw na baliw ito dati sa kanya pero ngayon bakit nagkaganito na sila? Napaiyak na lang siya sa labis na inis. Pero hindi siya pwedeng sumuko. Ang dami na niyang ginawa para sa pag-ibig niya at hindi siya papayag na mawala ng saysay ang lahat ng pinagpaguran niya. Pinuntahan niya si Jason sa opisina nito ngunit umalis daw ito sabi ng kanyang secretary. Saan nagpunta? Hindi ko po alam, ma'am. Paano hindi alam? Ma'am, hindi naman po nagsabi. Basta umalis lang po siya. Hindi pwedeng hindi na naman ito umuwi. Kailangan niya itong hanapin. Kakausapin niya at kukumbinsan niya ito na bigyan siya ng 50 million. Samantala, mauubusan na ng dahilan sa Diamond kay Jason. Nagkita sila kanina sa isang coffee shop. Hindi niya inaasahan na magkukrus ang landas nilang dalawa lalo pat iniiwasan niya ito. Are you avoiding me? Tanong ng binata kanina sa kanya. No, of course not. Kinabahan siya dahil hindi talaga siya prepared. At heto nga, nakarating sila sa isang unit na pagmamayari ng lalaki. Meron ako. Pagdadahilan niya dito. Tumawa naman si Jason. I just want to be with you. Sagot nito sabay halik. Wala ka bang work? Sa bagay, pabor din naman sa kanya na madalas silang magkita na lalaki para makakilos ng maigi ang mga tao niya sa loob ng kumpanya. Yun nga lang, mauubusan siya ng palusot sa lalaki. Hindi pwedeng may mangyari sa kanila. Yung madalas na paghalik nga sa kanya na lalaki, labag na sa loob niya eh. Niyakap siya ni Jason at muli na naman siyang hinalikan. Kaso hindi siya pwedeng maging lousy kisser. Sinasabayan niya ang lalaki. I really like you, Diamond. Ano bang ginawa mo sa akin? Pabirong umirap si Diamond. Style mo no? Playboy ka talaga. Bukod sa akin, may iba ka pa ba? Wala na. Ikaw lang. Ngumuso siya. Sa totoo niyan, Jason? Pinalungkot niya ang kanyang tono at muka. Bakit? May problema ba, Diamond? Tumango siya. Iniiwasan talaga kita. Pag-amin niya. Nagulat naman si Jason sa ipinagtapat ng babae. Why? Don't you like me? Nagyuko kunwari si Diamond sabay marahang umiling. Of course, I like you. Mahinang tumawa si Jason sabay halik na naman. Then what's wrong? Why are you avoiding me? Ikakasal ka na. Tapos, bumuntong hininga siya. Kailangan niyang galingan ng pag-arte. Hindi naman ako tumatanggap ng ganoong gig talaga eh. Unang beses lang iyon. Malaki ang offer kaya ayun. Nakikinig si Jason. Mukhang napaniwala naman niya ito. Tapos nang makita kita, nagustuhan talaga kita. Tumawa si Jason at doon palang nagsalita. Halata nga, ang dami mong iniwan na marka sa katawan ko. Ayoko ng ganoon, pero dahil sa'yo nagustuhan ko. Doon mo yata ako nakuha sa mga kalmot at kiss marks mo.
Nagtawanan silang dalawa at pagkaraan ng ilang minuto, naging seryoso ulit si Diamond. Isang beses lang yun eh. Kaso, gusto kita, kaya yun. Pumayag ako na magkita ulit tayo. Kaso, naiisip ko, lalo na kahapon, nakukonsensya ako sa fiancé mo. Niyakap siya ng lalaki. Ikakasal ka na. Tingin ko dapat huling pagkikita na... Nanlaki ang mga mata niya sa gulat nang basta na lang siyang halika ni Jason. You're making me crazy, Kate. Huh? Pinagsalubong niya ang kanyang kilay. Huwag kang mag-isip ng kung ano-ano at hindi mo ko pwedeng iwasan. Nagkamod siya ng batok. Ganito lang ako pero hindi ako kabit. Ayoko maging kabit, Jason. Hindi ka kabit, Diamond. Hindi naman ako kasal, di ba? Oo, pero... Hinalikan na naman siya. Masasampal na niya ito pero pinigilan niya ang kanyang sarili. Jason, nag-uusap tayo. Ngumisi lang ang lalaki. Nag-uusap nga tayo. Pinatakan ulit siya ng halik nito kaya marahan siyang itinulak ni Diamond. Nakakainis ka. Huwag ka nang mainis. Hindi ka naman kabit. Gusto kita. Sumimangod siya. Gustong gawing kabit? No, hindi ka nga kabit. Bahala ka nga. Isip-isip niya. Gabi na. Hindi pwedeng hindi siya umuwi. Ayaw niyang makasama sa magdamag ang lalaki. Mabuti na lang at may kumatok. Malakas ang kutob niyan na hanap sila ni Carla. Nakahinga siya ng maluwag. Fiancé mo? Nakangusong sabi niya bago siya nagmamadaling lumayo kay Jason upang maghanap ng matataguan. Mabuti na lang at payat na siya. Kasyang-kasya siya sa loob ng cabinet. Binuksan na din ni Jason ang pintuan. Ayaw niyang papasukin si Carla sa loob ngunit nagpumilit ito. Sino kasama mo? Nagpunta ang babae sa loob ng kwarto pero wala siyang makita na babae doon. Ano na naman ang kailangan mo, Carla? Lumingali nga siya sa paligid. Naninigurado na walang kasamang ibang babae ang lalaki. Sabi ko umuwi ka, diba? Tapos, aawayin mo lang ako? Naging malambing ang mga mata ni Carla. Tumingkayad pa ito upang halikan ang lalaki. I miss you. Napailing si Jason. Jason, kailangan ko ng 50 million. Sinisingil na ako ng mga pinagkakautangan ko. Kung sana ibinigay mo ng buo sa akin lahat ng business ni Myrtle. I don't want to talk about this, Carla. Jason, kailangan ko ng pera. Bakit bang hirap sa'yo na magbitaw ng pera? Kung hindi dahil sa akin, hindi mo makukuha lahat ng to. Shut up. Tulungan mo naman ako. Sinabihan na kita noon at tigilan mo na ang pagsusugal mo. At yung mga lumalabas na issue sa'yo, siguraduhin mo lang na mapapatahimik mo ang iba. Naiiyak na naman sa inis si Carla. Kung ayaw mo akong tulungan, ibibenta ko na lang ang kumpanya ni Myrtle. Don't you dare. Hinawakan ni Jason ang magkabilang braso ng babae. Ano ba, Jason? Nasasaktan ako. Wala kang karapatang ibenta ang pinaghirapan ni Myrtle. Naiintindihan mo ba? Ano ba, Jason? Ano ba? Sumagot ka, Carla. Hindi na napigilan ni Jason ang sarili. Pansamantala niyang nakalimutan ang tungkol kay Diamond na nagtatago lang sa closet. Oo na, basta tulungan mo ako. Umalis ka na lang. Saka na tayo mag-usap. Don't make me mad, Carla. Walang nagawa si Carla kung hindi ang umuwi. Pero kakausapin niya ulit si Jason bukas. Tsak na mapapapayag niya din ito. Kinalma muna ni Jason ang sarili na ilang sandali bago pinalabas sa Diamond sa cabinet na pinagtataguan nito. Uuwi na ako, Jason. Sorry about that. Hingi nito ng dispensa sa nangyari sa kanila ni Carla. Ayos lang. Hindi ito tumitingin sa mukha ng lalaki. Gusto na din talaga niyang umuwi pagkatapos ng nangyari kanina. Galit ka ba? Hindi mo na naman ako papansinin? Umiling si Diamond. Pinilit na maiyak para palabasin na nagsaselos siya kay Carla. Nagsaselos ako. Napahikbi din siya. Pero walang paniwala naman ang lalaki kaya gusto niyang matawa. Niyakap siya ni Jason. Sa kabila ng pag-arte ni Myrtle, gustong-gusto na din talaga niyang umuwi dahil hindi na siya komportable. Pero paano naman siya makakauwi kung ayaw siyang payagan ng lalaki? Hinahalik-halikan nito ang kanyang pisngi. Uuwi na ako. Hindi ka pwedeng umuwi hanggat hindi tayo nakakapag-usap na maayos. Maso yung sagot sa kanya ng lalaki. Gusto kita, Diamond. That's true. Gusto sana niya mag-inarte at hard to get kaso matatagalan lang siya lalo dito. Gusto din kita, Jason, pero... Sinil siya ng halik ni Jason pero hindi naman iyon nagtagal. Promise me that this won't be the last. Gustong manigurado ng lalaki. Talagang gusto nito si Diamond. Alas,
Hawak na kita sa palad ko, Jason. Isip-isip na Myrtle. Oo, pero bukas, busy kasi ako eh. Okay. The other day, then. Tumawulang si Myrtle. Hinalikan siya ng madaming beses ni Jason. Naiinis man, tinanggap ito ni Myrtle at sinuklian. Sabay na tayong bumaba. Don't worry. Binilinan ko ng mga staff sa condo na ito kung si Carla ang inaalala mo. Napaisip si Myrtle. Ganito pala ang maging kabit. Ang pangit sa pakiramdam, pero bakit madami pa ding nangangabit? Paano nakakayanan ng konsensya nila iyon? Lalo na iyong mga pumapatol sa asawa ng kaibigan, kamag-anak o kakilala. Mga demonyo sila. Demonyo si Carla. Pinasakay siya ni Jason sa taxi. Ang driver ng taxi ay isa sa kanyang mga bodyguard na nakabantay lang sa labas mula pa kanina. Bago isara ang pintuan, hinalikan siya ulit ng lalaki. Nakakarami na siya kaso hindi pwedeng umalma si Myrtle. Napabuntong hininga na lang siya nang bumiyahe na sila. Nagpuna siya ng wipes bago mariing pinikit ang mga mata, ngunit muling idinilat ito nang maalala niya ang mga nangyari kanina. Naisip din niya ang pagtatalo kanina ni Carla at Jason, yun tungkol sa kanyang kumpanya. Galit na galit ang lalaki nang mabanggit ni Carla ang bagay na iyon. Napailing siya. Hindi siya dapat nag-iisip gaano tungkol sa mga ganitong bagay dahil baka masira pa ang kanyang plano. Lalo siyang nakaramdam ng kalungkutan na makarating siya sa kanyang kondo. Naalala niya din si Aaron. Hindi pa din sila nakakapag-usap ng lalaki pero batid naman niyang updated ito sa ginawa niya sa maghapon. Napabuntong hininga siya. Dapat hindi siya mawala sa focus. Nakita sila ni Carla kinaumagahan. Mas maaliwalas ang mukha ng babae ngayon. Mukhang nauto ito ni Jason kaya masaya. Kamusta, Carla? I'm fine, Kate. How are you? Ngumiti siya dito. Good. Nag-date kami ng fiancé ko kahapon kaya masaya ako. Sino ba yung fiancé mo? Tumawa lang siya. Hindi niya kasi pwedeng ipakilala si Aaron sa babae dahil baka masira pa ang mga plano niya, lalo sa 3 identity na gamit niya. Iwinala niya ang usapan. Pinag-usapan nila iyon tungkol sa hinihiram nitong pera. Natuwa naman si Carla dahil akala niya ay matatapos na ang problema nito sa pera. Pero wala siyang kaalam-alam na nagsisimula pa lang ang kanyang kalbaryo. Thank you, Kate. Hulog ka talaga ng langit. Napangisi naman ang babae. Akala mo lang iyon, Carla. Akala mo lang. Bakit ka pala masaya ngayon, Carla? Okay na kayo ng fiancé mo? Parang gano'n na nga. Sabi niya na aayusin daw namin ang relasyon namin. Napaisip tuloy si Myrtle dahil ang hirap talagang hulaan ang iniisip ng lalaki. Anong plano nito? So gagawin lang talaga siya nitong kabit? Nag-ikot-ikot ang dalawa sa mall. Tumingin-tingin lang sila pero hindi sila bumili. Hanggang sa makatanggap ng tawag si Carla mula kay Jason. Nandito ako sa mall. Bakit? Ha? Sige. Nang matapos ang tawag, ang laki ng ngiti sa labi ni Carla. Bakit? Tanong niya rito. Pupuntahan daw niya ako dito. Magla-lunch siguro kaming dalawa. Tapos mag-shopping. Oh, ang sweet naman. Tanging nasabi niya. Ibig sabihin ay kailangan na niyang makaalis dahil hindi sila pwedeng magkita ni Jason. Siya, si Kate, kapag kasama niya si Carla. At kapag kasama naman niya si Jason, siya si Diamond. Aalis na ako kung ganoon. Enjoy your date. Ha? Teka, ipakikilala kita sa fiancé ko, Kate. Next time na lang, Carla. May kailangan din kasi akong puntahan eh. Sige, bukas magkita tayo, okay? Okay, Carla. See you tomorrow. Hindi naman talaga siya aalis pa. Hihintayin niya si Jason at sisirain niya ang date ng dalawa. Mula sa gabi ay kita niya ang pagdating ni Jason. Tuwang-tuwa si Carla na niyakap ang lalaki. Ngumiti naman si Jason kaya nagngingit-ngit ang kalooban niya. Naalala niya ang mga panahon kung kailan wala siyang kaalam-alam sa mga ginagawa ng mga ito sa kanyang likuran. Ang mga panloloko sa kanya na noon ay hindi man lang niya nahalata. Pumasok na mga ito sa loob ng malawak na department store, kaya naisip niyang sundan ang dalawa. Naupo sa chair si Jason at hinayaan niya si Carla na mamili. Inilabas ng lalaki ang phone nito at nagtipa ng message. Sakto ding tumunog ang phone ni Myrtle at nakita niyang galing ang message kay Jason. Tinatanong kung kumusta ang araw niya. Hindi nag-reply si Myrtle dahil plano niya magpakita sa lalaki upang agawin ang atensyon nito kay Carla. Pagangat ni Jason ang kanyang muka, sakto namang nakita niya si Diamond sa hindi kalayuan. Hinanap ng mga mata niya si Carla at nang makita na busy ito, sinanyasan niya ang kanyang mga bodyguard na bantayan ito. Tumayo siya at lalapit sana kay Diamond pero naglakad ng paalis ang babae. Ngunit hinabol niya ito. Diamond, wait!
Nagpatuloy lang naman ito sa paglalakad kaya hinawakan ng lalaki ang kanyang kamay. What are you doing here? Tanong nito sa kanya. May bibilhin sana. Kaso sa ibang mall na lang pala ako. Nagsiselos ka ba? Tumango siya. Siyempre, hindi siya po pwedeng magpabebe dahil kailangan niya mapaniwala sa Jason na gusto niya nga ang lalaki. Bumuntong hininga ito. Tsak na magagalit si Carla kapag iniwan niya ito pero ayaw naman niyang nagtatampo sa kanya sa Diamond. Hindi na din niya maintindihan ang kanyang sarili. Balikan mo ng fiancé mo sa loob at baka hinahanap ka na niya. Saka baka mamaya may mga makakita sa atin. Okay, pero promise, bukas magkikita tayo. Babawi ako sa'yo. I promise. Mission failed siya, kaya naiinis tuloy siya. Kahit siya na si Diamond, para bang hirap pa din siyang kunin ang buong atensyon ng lalaki. Tumango lang siya at nagkunwaring malungkot. Pinagbastan siya ni Jason. Nang hindi ito makatiis, ay sunundan niya ito at dinala sa parking lot.